Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi Province sa Albay, Philippines, Dalan of Ophir, to the world. Kumusta po kayo, mga suki namin To the world. ngayong... Kumusta po kayo, mga Ay. suki namin to the world Ngayong... ngayon? Bakit pumasok yun? Bakit pumasok yun? Ayos na. Anyway. So ngayong umaga, mga kababayan, tingnan natin kung available si Madam Vivian Velez. Si Madam, nag-communicate na ako sa kanya. Tingnan natin kung available siya. Magpa-interview sa ating ngayong umaga. In relation po doon sa naging post niya. Pero parang tinanggal na ni Madam. Tingnan natin kung bakit tinanggal ni Madam Vivian yung post niya. May mga developments, mga kababayan. Ang sabi, hindi man daw dalawa na doses yung isinaksak kay Dr. Avila, yung namatay na doktor ng Makati Med. Ang sabi, isang dose man lang po daw at ayaw nilang i-mention, mga kababayan, kung anong brand. Okay, i-respect natin kung baga, mamaya, kuha na lang. So anyway, mga kababayan, yun ang parte sa ating pag-uusapan and siguro, kumustahin na rin natin yung industriya ng showbiz once na, limbawa, available siya ngayon. Hindi ako sigurado available siya, ha? Tininignan ko lang. Kanina kasi naka-online siya, biglang na-offline. So, anyway, mga kababayan, gusto din natin kasing malaman kung gaano kaseryoso, katindi yung impact ng pandemonium sa showbiz industry. Alam naman natin na lahat ng sektor, mga kababayan, ay naging apektado po. And pag-usapan din natin itong nangyari sa isa pang victim ng Bacolao. Ito, reaction doon sa nangyari kay Dr. Avila. Nag-post yung isang viewer natin. Then sabi ko, pakikuan mo nga, paki-post mo nga yung link mismo para makita natin kung totoo nga itong sa inyong kwento na yung isang teacher dyan sa Manila, mga kababayan, namatay din po. Nag-post pa sa Facebook account niya, mga kababayan, tungkol doon sa kanyang tawag dito, pagpapabakulaw. Then may post pa siya, napicturean pa niya, mga kababayan, si Yorme. Ayun. Binawian po ng buhay. Then, pag-usapan din po natin itong tungkol sa waiver, sinare sa atin ng isa sa mga viewers natin. Wala kayong makukuha. Pipirma kayo. Yun bang mga nagpabakulaw, lahat ba kayo pumirma ng waiver? O baka hindi ninyo napansin, pumirma kayo, hindi man ninyo alam na waiver pala yun. Hindi man siguro ninyo na napansin, maigi. Ayun pala yung ginagawa ngayon, mga kababayan. Then, pag-usapan din natin itong trial run para sa travel pass as published by the Philippine Star. So talagang i-implement na po nila, mga kababayan, yung travel pass. Then we will review to you yung Agenda 2021
ng mga Kabalerns to remind you kung nasaan na po tayo ngayon. So, isi-share namin po sa inyo ang UN Agenda 2021-2030 mission goals po nila. So that you will have clear understanding kung ano po itong nangyayari sa atin. Ito talaga po ang mission nila using the virus. This is more than a health emergency, mga kababayan. This is more than pandemonium. Ginamit lang nila yung virus, mga kababayan, para i-post nila yung kanilang demonic agenda sa buong mundo. Yan po ang malinaw na katotohanan, mga kababayan, na some people, they consider it as a conspiracy theory. But for us, na mga alam kung ano ang ginagawa nila, ito mga ulupong na to, this is not a conspiracy theory. It is a conspiracy, a real conspiracy. And it is a conspiracy fact, mga kababayan. And pag-usapan din natin itong military movements. Alam ba ninyo, nagpadala na yung ating armed forces ng naval ships in Air Force. Nagpadala na po papunta doon sa West Philippine Sea. Anong sabi ko sa inyo? The wars and rumors of wars manipulated by the Kabalerns are just happening today. And it's unfolding, mga kababayan, the prophecy about the wars and rumors of war before our very eyes. Kaya nga, laging tutok tayo po sa mga balitang ito kasi pag hindi, baka isang araw, nasa gira na pala tayo, pumasok na pala tayo sa gulo. Yung issue natin, mga kababayan, virus pa rin. Di ba? Na overtaken tayo, mga kababayan, ng mga pangyayari dito sa ating mundo. Yung topic pa rin natin, Baculaw, gira na pala. So anyway, mga kababayan, yan po ang outline ng ating mga pag-uusapan ngayong umaga. At itong programa natin, as usual, atid sa inyo ng napakagandang products from Malaysia. Firming and Lifting Cream. Yan. Firmax. Ito po, mga kababayan, gawa sa, tawag dito, 11 powerful medicinal herbs. This is an immune system booster. Ano pa? Immune system booster po ito. Pinapahid lang sa mga pulses at affected area. Gawa po siya sa Malaysia. Yan. Ginawang cream po yung mga medicinal herbs. 11 powerful medicinal herbs. Dumaan sa nanotechnology. Twice po, mga kababayan, siyang ginagamit. Morning, evening, or kung gusto ninyong dagdagan, 3, 4, wala man problema. Depende sa inyong pangangailangan. Ayan. Tingnan ninyo po itong testimony. This is an actual demo ng paggamit ng product nitong Firmax. Demo Pakinggan po kami ninyo. dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Public. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin na po. Tingnan natin.
Ito yung pala. Ito yung sakit mo yan. Istorbo ng trabaho ko. So, Bago lang yan. Ito na kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay? Tuloy ko na. Ayan. So, napakabilis po ng epekto niya. In less than 5 minutes, naging maayos na po yung kanyang kamay, mga daliri po. So, ito naman po mga kababayan, yung isang viewers natin, isa sa mga viewers natin, si Edwin Miranda ng Quirino Province, nag-chicken pox po, ang daming piklat sa mukha. Afterwards, gumamit po, makinis ng makinis mga kababayan, yung kanyang mukha. Then ito naman yung pamangkin ni Saki Alimari. Makikita ninyo doon sa uploaded video natin mamaya. I-describe ko na lang po sa inyo. Laging nakaiga kasi hindi siya makalakad. Magang-maga yung kanyang paa mga kababayan. And afterwards, nakatayo na siya, naka-attend pa ng wedding occasion po nila. So, try po ninyo mga kababayan, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook, Dante Maravillas Facebook account, Nostradante, sa kayong Dante Maravillas vlog po. At itong ating programa at din sa inyo ng Automax Radiant Serum. Ito naman yung ginagamit sa mukha. Pampabata po siya mga kababayan. Yan. Anti-aging. You will look 10 years younger than your age. Twice din po mga kababayan ginagamit. Daily sa mukha. Upward motion mga kababayan yung paggamit niya. Mamaya yung ating mga dealers, babasahin, papakita namin po sa inyo. Then, yung mga gustong magpagawa ng bahay, pa-design po kayo sa aking anak na architect, Arcson Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation, contact ninyo sa Facebook, Riz Maravillas. Cellphone number po, 0977-098-2884. Makikita din po ninyo sa kanyang page yung kanyang mga mga existing projects po dito sa Pinas at saka yung mga designs niya po. Yung mga may occasions po, birthday celebration at wedding anniversary, pangregalo po ninyo o para sa inyo siguro, Eternal Preserved Roses mga kababayan. Kung wala kayong okasyon, pwede ninyo din itong gawing lamp sa inyong bahay. Di battery po siya. At saka, ito po yung Pixie Sense hanging car diffuser. Para laging mabango yung inyong sasakyan. Lemongrass po yung ingredient niya. Then, mga kababayan, nakikita po ninyo ito, umuusok-usok. Yan po yung Desert Mist Diffuser. May laman na tubig, kaya nag-steam po siya. Umuusok. Oh, yes daw. Pwede mo nang kontakin siguro. Si Madam, Madam Vivian Velez. Ito po yung kanyang, sangkap. Pinapatak lang po mga kababayan.
Young Living, peppermint po, citrus fresh, kupayba, mga essential oils po siya. Lavender, frankincense, ribbon, at lemon. Yan po. Then, mga kababayan, pag naamoy niyo, nakaka-relax siya. Parang spa. Pero ito po, mga kababayan, yung kasama sa package niya, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan po. Berkeloma, kaibigan ko na Bakulawan, mandatory daw sa trabaho niya. Ngayon, di na siya makalakad. Sabi ko sa inyo. Len Amodja, Jun Paras, may video po ako nung vlog sa UK, nasa messenger ko at sinend ko sa messenger ni Sir Dan. Hindi ata niya natingnan ang video. Ano yon? Ikuan mo nga. O siguro, kuha na po tayo. Simula na tayo. Alas 12 na kasi. Mamaya naman yung ibang mga reactions po ninyo, mga kababayan. O ngayon, gusto kong i-share sa inyo po itong, alam niyo, other than si Dr. David, may isa pa pala, that was the report na napanood ko, nakalimutan ko, Del Rosario yata, Marlon. Marlon yung pangalan. May isa pa palang doktor na nadisgrasya, the same hospital. Nadalawahan po yung Makati Med. Ngayong buwan lang na to, April. Kaya nga po, kahapon, sinasabi ko sa mga doktor na nanonood sa atin, mga health workers, mag-research po kayo. Buti na lang, may isang nanay nag-chat sa akin, ang iyong anak na daw, mga kababayan, nurse, nag-research siya. Ay, Ma'am Bibian. Ay, hindi, i-share ko na lang sa kanya. Nag-research yung anak niyang nurse. Ano yung decision niya after na malaman niya yung totoo? Delikado niya pala itong. So, hindi siya magpapabakulaw. Yung nanay na nag-communicate sa atin, nag-chat kanina, na naibsan siya. Kasi napakahirap kumbinsin yung tao. Yung isa nga dito, ay panalangin na lang natin yun. So, yung kaibigan natin, yung asawa niyang foreigner. Ma'am, anong lugar yon? Belgium? Ma'am, dyan sa Belgium, kabayan, panalangin na lang po natin yung asawa mo kasi siyempre, hindi mo man yan mapagsabihan na matanda na yan eh. Hindi man yung, ang ibig kong sabihin ng matanda. Op! Baka magalit si ano. Baka magalit si kabayan. Wala man akong ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin, matured na siya. Matanda na siya. Ang hirap, lalo yung belief system, yun ang paniwala niya. Napakahirap kumbinsihin. So, ipanalangin na lang natin na yung asawa po ninyong foreigner, hindi madisgrasya. Sana naman yung maikwan sa kanya, maitusok sa kanya, maiturok, hindi masyadong marami yung karga. Tingin ko kasi po, iba-iba yung karga. Kasi kung ang karga niyan, medyo talagang pangrimati na, yung isahan lang niya. Ay sabay-sabayan. So ang ginawa nito mga kabalerns, para niya confuse sila, hindi sila maniwala na ito kinargahan natin, kailangan niya, yung iba, matindi yung karga, yung iba, konti lang, para hindi mapuruhan. Kailangan niya, i-intensify muna natin yung propaganda, yung panlilin lang sa kanila,
papaniwalain natin na tumindian niya yung baryado? O, tingnan ninyo. Kahit si ano, yung baryantan niya. So, ang suspect nila, yung variant. It will not be, mga kababayan, yung amigo sa inyo. Lahat na to, pinag-aralan po nila ng maigi. O ngayon, i-share ko po sa inyo itong nangyari sa isang teacher po. Sabi rito, post niya ito sa Facebook. Ito yung sinare sa atin kahapon. Na sabi ko, para po may basis kami, i-post ninyo po yung link. Pinost niya ngayon. So babasahin ko po sa inyo mga kababayan para makapag-ingat po kayo. Dali lang po. Dito siguro para mas maganda. Dito ko na lang po basahin. Ito po siya. Ipakita ko sa inyo. Kita ninyo? Pinaglalamayan. Kung isipin po, bata pa yung teacher, O yan, Naka-face mask. At proud na proud pa siya. Nang turukan siya mga kababayan, kasama niya si Yorme, Kasama niya si Yorme. Ngayon, itong post niya, tinag niya si Yorme. Hindi na, siya pala, patay na. Yung post ng kapatid niya, tinag si Yorme, pati si Tulfo, humihingi ng tulong. Iwan ko kung ano yung magiging reaction nito ni Yorme kung papaimbestiga niya. Tingnan natin mga kababayan. Basahin ko po sa inyo. Sabi rito, I wanna share my sister's story about Sinibak Bakulao. Gusto ko lang po sana maging aware din po kayong lahat. And gusto ko lang din po itong maipaalam sa inyong lahat. Sana po makita po ito ni Yorme Isko at ni Rafi Tolfo para matulungan po nila kami. Good afternoon po. Gusto ko lang mapahatid sa inyo yung nangyari sa aking kapatid na si Mila Madiklom. Ganito po ang nangyari before siya siguro ang ibig niyang sabihin. Magpabakulaw noong April 4, 2021. Napakalakas at napakasigla pa ng kapatid ko. Nag-online class pa nga siya dahil nga guro siya sa grade 3. At president siya ng faculty sa Paaralang Antonio Regidor. Then April 4, 2021, nagpabakulaw na nga po siya, ang aking kapatid, sa May Osmeña High School. Sinibak po yung pinangbakulaw niya. Meron po siyang sakit sa bato. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa bato. Yan man lang. Hindi man po sa baga. Sa bato. Sa bato yung sakit niya. Pero dala naman po niya yung mga medical records niya sa PGH. Ang sabi, required naman po siya na ibakulaw. Ang ibig niyang sabihin, na required, ang reading ko po nito, na pwede siya, hindi required, kundi pwede naman siyang ibakulaw. Despite ng kanyang kalagayan. At ayun na nga po, nabakulawa na ang aking kapatid. Then, mga bandang 2 p.m. ng hapon, ay umuwi na siya sa bahay. Tuwang-tuwa pa ang kapatid ko dahil kasabay daw po niya si Yorme. Siyempre po, sikat na sikat si Yorme, hindi lang sa Manila, buong Pilipinas. Makita lang si Yorme ng mga taga Manila, nagsisigawan. Ako lang naman yung hindi tumili, mga kababayan, ng pumunta rito sa bahay si Yorme. Pero pigil na pigil ko na yung yung tumabi sa akin si Yorme dito sa dito sa sopa. Pigil na pigil ko na yung titili na sana ako.
Sabi, gwapo talaga niya. Napanood niyo yon yung video ko? Matagal na, 2016 yata. Ay, hindi. 2017 yata. Kasabay daw po niya si Yorme magpabakulaw. At ang pogi daw ni Yorme, then kinagabihan po, nagsusuka na po siya at nag-chill. Nag-chill. At tumirik po ang mata niya. Sabi ko sa inyo, dahil sa taas ng lagnat, kaya po agad namin siyang itinakbo sa ospital hanggang sa tumagal po ng 2 weeks. Ang confined po siya at lumalaban ang aking kapatid dahil meron siyang isang anak na 10 years old pa lamang po. Pero sobrang pinahina, pinabagsak ang katawan po niya at pinahirapan siya ng dahil sa bakulaw. Nag-swab din po siya at negative naman po ang result. Madami din pong ginawa na laboratory sa kanya at ang sabi ng doktor sa result ng x-ray niya, clear ang baga niya. Bulak na lang daw po, wala na daw po baga ang kapatid ko. Paano nangyari yun? Wala nang baga, natunaw yung baga. Ganun ba yon? What? Ulitin ko nga, para hindi ako makapaniwala nito. First time ko, baka mali yung description niya. Madami. Sa result ng x-ray niya, clear ang baga niya. Ang pakaintindi ko po ng clear, walang spot. Clear eh. O baka ang ibig niyang sabihin ng, wala na yung baga? Ito binabasa ko po. First time na ma-experience ko mga kababayan ng ganitong, makarinig ako ng ganitong kwento. Clear ang baga niya. Bulak na lang daw po. Wala na daw pong baga ang kapatid ko. Halos hindi na po makalakad ang kapatid ko. Dahil sobrang hirap siyang huminga, kaya naka-oxygen po siya. Baka nasobra naman yung description nito. Duda din ako dito sa Dapat patay na yon. Di ba? Wala nang baga. Natunaw na ba? Naging bulak daw. Pero, anyway, ganito yung pakasulat niya rito eh. Naka-oxygen po siya. Bakit po nagkaganon? Wala naman sakit ang aking kapatid sa baga. Ang tanging sakit niya lang po, may kidney stone at naghihintay na lang po siya ng schedule para sa operasyon. April 18, 2021, 4:15 a.m., nakita po na hindi na po humihinga ang aking kapatid at patay na po. Guro po si Milagros Madiklom sa San Antonio Regidor Elementary School. Nais lamang po ng kapatid kong makaiwas makaiwas siguro sa sakit. Kaya siya nagpabakulaw, pero ayon pa pala ang magpapahirap at papatay sa kanya. Pero ayon, yun pala. Ayan siguro ang ibig niyang sabihin. Ang magpapahirap at mapapatay sa kanya. Gusto ko lang po maiparating ko yung daing ko po sa nangyari sa aking kapatid. Maraming salamat po. Cause of death, acute respiratory failure. Please share this post with Rafi Tulfo in action. Isko Moreno Dumaguso. Tulungan niyo po ako makarating ito kay Mayor para mamigyan ng aksyon at maimbestigahan ang pangyayari. Sabi ko sa inyo. Nakita ko sa inyo. Yun yung kabaong niya, oh.
yan siya ng binabakulawan po. Bata pa. No, ito si Yorme. Nasilip niya, pinicturean niya si Yorme. Kasabay niya nga. Ito po siya. Yan. Para klarado yung mukha. Teacher, mga kababayan, Milagros. Yun na sa ospital siya, buhay pa. Diyan siya dinala. Ay, diyan siya binakulaw. Yan. So, mga kababayan, ito yung nakakalungkot na mga kwento. Sabi ko nga po sa inyo, sana mali ang aking sinasabi. Kasi pag tama po ang aking sinasabi, the grim description of the doctors na nakakaalam po ng totoo, katotohanan tungkol dito po sa pandemonyo, this is ang tinawag niya, mass extermination. So right now, paisa-isa pa lang, paisa-isa. Kaya po ako kinakabahan kasi po, pag binasa natin po mga kababayan ang mga balita, it is just a confirmation. Pag binasa mo, kahit yung aksyon ng gobyerno mga kababayan, it is just a confirmation na magkakaroon po tayo ng massive era po ng nagpipili kasi ako ng terminology na pwede kong gamitin na hindi tayo masensor. Kaya nagpo-post na lang po ako. Kasi tingnan ninyo po, mga kababayan, ano ang sabi nila? Yung DPWH, yung DOH, they will establish additional quarantine facilities. So they are expecting a surge in cases. Other than the quarantine facilities in Metro Manila, mismong si Yorme, kahapon, pinasinayaan yung groundbreaking, hindi pala pasinaya yon inauguration na pala yung pagtapos na. Nag-groundbreaking pala. Nag-groundbreaking sila doon sa may Manila Park, sa may Rizal Park, para sa pop-up hospitals, temporary hospitals. Anong ibig sabihin nun? They are expecting a surge, a spike. Yun ang ibig sabihin nun. They believe dadami. Kaya nga po kini-question ko, bakit ganon ang paniwala ninyo? The national government, the local government. Kung kailan magmamassive, sinimulan na ninyo yung rollout. And this time, magmamassive. Bakit baliktad yung inyong ginagawa? Kanina, sabi ni Madam Vivian, yung World Trade Center, dinismantle ninyo, pagkatapos ngayon, sasabihin ninyo, kulang, at gagawa kayo ng mga Ano nangyari sa inyo? Ayoko naman itanong kay Madam Vivian, baka, ma'am, o i-request sa kanya, ma'am, baka pwedeng silipin ninyo yung mga hospital kasi full pa capacity. Ayoko nang
Hindi ko na siya sinabi sa kanya. Full capacity. Totoo bang full capacity? Dinismantle nga ninyo yung nauna eh. Tapos sasabihin ninyo ngayon, kulang. Ano nangyayari sa inyo? Nag-budget kayo. Hindi pa man tapos yung pandemonyo. And this pandemonium will extend up to till kingdom come na yata to. Tapos ngayon, babudget kayo ng bago. Ang dami na niya kasing kulang tayong ICU, punuan na. ICU beds, kulangan niya. Yun ang balita ngayon eh. Nag-roll out kayo para labanan ang pagdami. Pero yung action ninyo, baliktad. So, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala that your intervention, the Baculaw, massive rollout, will result to the decrease in cases of infected. Di ba ganun yun? Di kayo naniniwala. Kasi kung naniniwala kayo, o bakit pa kayo magkukonstruct ng mga quarantine facilities tapos additional quarantine facilities pagkatapos pop-up hospital? Kung ganon, para ke? What for? Bakit pa kayo nagbakulaw? Hindi man kayo naniniwala, bababa yung kaso? You see? Tama po mga kababayan yung analysis natin, yung sinasabi natin. Now, to my mind, mga kababayan, kung ako ang tatanungin ninyo, they know. Kasi, na yung pag-roll out ng baliktad ang epekto. And in fact, that action, mga kababayan, is not unique here. Hindi man yun po dito lang ginagawa. Even in other countries, ganon din po ang ginagawa. So the leaders of the world believe dadami ang kaso. Dadami po. Kaya kung kayo po ay umaasa kayo, asa ka pa. Yung intervention po nila, hindi man po pampakonti, pampadami talaga. You see? O, ngayon, mga kababayan, ingat na lang po tayo kasi that will be the future of this country, mga kababayan. O, ngayon, sinare sa atin ng isa sa mga viewers natin, ito pong waiver. Ano ko to, Hindi ko siya maliit kasi hindi ko mabasa. I-kuhan mo nga. Dito. Ayan. Nakapost ko siya sa messenger ni mami mo. Gusto kong basahin po sa inyo kasi baka kasi most of us na overlook ito. Tanong ko po sa inyo, yung mga nandyan sa mga barangay, may naglilibot ba sa inyo mga kababayan na nagpapirma ng waiver? Basahin ninyong maigi po.
Kasi pag pumirma kayo diyan, mga kababayan, ang ibig sabihin niyan, you waive all your claims. Hindi na niya. Wala na kayong habol. Health registration form. Municipal Health Office. Health registration form. I hereby consent to the collection of sensitive personal information by the government as the same is necessary to respond to the national emergency brought by BIDCO, pandemonium. I understand that by giving this sensitive personal information regarding my health and medical history, condition, the same shall be used by the government for the purpose of determining the propriety of administering upon myself Bacolao against BIDCO. By giving such consent, basahin ninyong maigi yan, I hereby waive yung health registration form po, basahin ninyo. Pag pumirma ka, pa-register ka, at nagpabakulaw ka, you waive. Napakalinaw, oh. I hereby waive my right to confidentiality on the sensitive personal information. Ano pa? I disclose to the government, thereby waiving any action or claim. Winame na ninyo yung claim ninyo or any action against the government. Tapos, yung barangay, mga kababayan na nag-release nito at municipality, pag pinirma ninyo, wala kayong habol pag natigba kayo. Ha? Wala kayong habol. Pumirma ka. Kinonsinti mo. Nagbigay ka ng konsentimiento. Consent. Yan. Against the government for any damage or harm tulad ng nangyari kay Milagros. Di ninyo pwedeng abulin si Yorme. Di ninyo pwedeng abulin yung gobyerno. Manila City Government. Pag pumirma kayo nito. Or the national government. Ang tanong ko nga rito mga kababayan, di ba hindi pa man siguro approve yun? Yung compensation, sino yung author noon? Na nire-require mga kababayan yung tawag dito, yung Big Pharma, pipirma sila doon. That ilang percent yon ng kontrata? I-remit nila, i-deposit nila sa National Treasury. Nagagamitin sa pag-compensate. Ibabayad doon sa mga tao na mamamatay kung may mamatay. Or will suffer injury. Pero pag pumirma ka rito, paano ka na? Babasahin po ninyong maigi, mga kababayan. Pag pinapirma kayo rito. Tingnan ninyo. Against the government for any damage or harm that may arise from such disclosure of personal information. Yung pagkagawa ng waiver po, deceiving. Disclosure ng information. Yun ang sinasabi ninyo. Pero ang sinasabi niyo dito, pag pumirma, siyempre, wala kang habol sa any damage ng Bacolao.
ay after having been examined regarding my medical history. Bakit anya ninyo binakulaw? May sakit yan sa kasing-kasing. Pumirma ka niya rito, dinisclose ninyo sa amin, tapos, di ba, di ninyo naintindihan. Na-heart attack tuloy. Niya, kinonsinti ninyo. Pumirma kayo. Signature over printed name, respondent. Respondent. Signature over printed name, punong barangay, authorized representative. Regarding my medical history, and was found to be suffering from a disease, I hereby submit my medical clearance from my physician or waive the presentation of the same. Sabi ko sa inyo. Mag-ingat po tayo. Wala kayong habol. Thank you kayo, mga kababayan, pag nagkataon, pumirma kayo dito sa tawag dito, health registration form. Babasahin ninyo maigi. O ngayon, mga kababayan, ipaabot ko sa inyo itong balita dito sa Philstar. Sabi dito, trial run for Travel Pass. A Travel Pass mobile app that manages health requirements for a safer and more convenient international travel during this pandemonium is set for a trial run in the country by flag carrier Philippine Airlines, PAL. Anong sabi ko sa inyo? Ito na yung kinikwento ko sa inyo last month pa. So, advance tayo palagi. Sabi ko sa inyo, yung Common Pass na may app na ang nasa likod, mga kababayan, Rockefeller Foundation, it will be implemented in this country as it is being implemented in other countries or planned to be implemented in other countries. Now, in-announce na ngayon, mga kababayan, published today, ngayon pa lang, developed by the International Air Transport Association, the app's new digital technology, will be used first by PAL for its flights from Manila to Los Angeles in Singapore on select dates from May to June. So, next time you travel by PAL, you should present your travel pass. Hindi ka pwede. Hindi ka man tumanggap pa ng bakulaw. You are not allowed to travel. We want to make it simple for our customers to travel safely. The IATA Travel Pass will help them verify that they comply with the health rules and BIDCO test requirements. So they can board our flights with assurance and confidence. Sabi po ni PAL President and COO Gilbert Santa Maria. The IATA Travel Pass is a global, sabi ko sa inyo the global cavalers, the globalists, they are out to control every movement ng mga tao. Yeah. Global standard mobile app
that validates and authenticates regulations of all countries on passenger health requirements for travel. The digital health application will enable a passenger to create a digital ID based on standards of the International Civil Aviation Organization. I told you so, mga kababayan. That this year, 2021, this is a difficult year. Yung kwampo natin, yung sinasabi natin, hindi man nila yon pakikinggan. Yun sana pwede. Sabi ko nga, ba't kailangan ninyong pilitin yung taong ayaw? And you take the rights of people to travel. That is a constitutional right. Hindi lang siya tumanggap ng bakulaw, hindi mo na siya i-allow na makapagbiyahe. That is bullshit. Ridiculous. It is dictatorship, mga kababayan. Diniktan mo na yung... Di ba? Pwede mo naman na, okay, ang PAL, marami na naman tayong eroplano, hatiin natin. To cater with the people na ayaw tumanggap ng bakulaw. So, 50 units ng eroplano tayo, hati, 25 sa bakulaw, 25 yung hindi bakulaw. Para hindi sila magkakasama-sama, yung flights ng may bakulaw, TTH ay MWF. Monday, Wednesday, Friday. Lahat ng flights ng PAL sa mga araw na yan, doon sa may bakulaw. Other airplanes, ganun din. Pag TTHS, pati Sunday, plus Sunday, kasi daily flight siya eh. Doon ito sa mga walang bakulaw, di alo-alo din yung mga walang bakulaw, walang face shield, walang face mask, walang arte-arte. Mga normal na tao, doon kayo sa TTHS plus Sunday. Yun lang, pwede kayo maglarga. Di ba? Hindi man sila, hindi sila makikinig sa ganong suggestion. Ayaw nila. Gusto nila lahat. Buses, ganon din. Taxi, Grab, ganon din. Buildings, bakulaw, walang bakulaw. Building ito ng walang bakulaw, building ito. Sa terminal, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, pwede mong gawin, Kayong mga dito kayo. Kayo dito, yan. Hotel, may hotel na itong mga hotel papunta sa may bakulaw. Ito, walang bakulaw. Mga hotel na normal. Pati yung mga nandun, wala din bakulaw. Yung mga empleyado. Di ba? Eskwelahan, ganun din. Mga teacher na bakulado, praning. Dito kayo, kung buhay pa kayo, dito kayo, ito yung building ninyo ito. Entrance, exit, bakulaw, walang bakulaw. Mall, ganun din. Hindi man ninyo yon gagawin kasi ayaw ninyo.
Ang gusto ninyo kasi, as you are following the Antichrist system, yun and he causeth all, both small and great, rich and poor, to have a mark. Ngayon, yun ang gusto ninyo. Anyway, nasa prophecy kayo. And the prophecy will be fulfilled, mga kababayan, as the agenda of the Kabbalions being implemented massively for their objective as stated in the UN Agenda 2021 to 2030 mission goals, mga kababayan. One world government. Kaya global passport, global travel passport, one world cashless economy, one world central bank, one world military, the end of national sovereignty. So, sabi ko sa inyo, mga kababayan, itong bansa natin is under the Kabbalions na. All the instructions, regulations, laws, ang sinusunod na po ng ating bansa in all the rest of the nations of the world. Batas ng Kabbalions, mga kababayan. So yung ating Pangulo, pasensya na po kayo, siya din naman yung nagsabi, inutil na niya ako. Inutil na po talaga siya. By his own admission, because of this BIDCO. Totoo naman yon, sinabi ng ating Pangulo. Baka magalit kayo sa akin, ha? Ang nagsabi mismo na inutil siya. So, inutil nga, tama siya sa sinabi niya sa kanyang sarili. Kasi nga po, ang nagmamaniobra na, ang nagtitimo ng ating bansa in the rest of the world, Kabbalions na po, sila na yung gobyerno natin. The end of national sovereignty. Ano pa? The end of the family unit. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Opo, that is their goal. Kaya nga po, pinaghihiwalay nila ngayon, sinasanay tayo. Ano yung regulation nila? Dahil dito sa pananakot nila, mga kababayan, sa BIDCO, kahit anya sa kain, kahit kayo nasa bahay, huwag na kayong mag-usap-usap. Laging nakabusal yung bibig ng huwag kayong sabay-sabay kumain. Yung isa doon sa sa bubong, yung isba sa silong, yung doon ka sa loob ng CR. Yung doon ka sa sa balkon, doon. Now you understand kung bakit ganun ang instruction nitong mga ulupong. They want to end the family unit. In the future, there will be no family. For you become property of the government. Sila ang magmamando. Kung mag-aasawa ka, mag-anak ka, sila yung magmamando. Palahian ng parang baboy. Yan o. Sige, lahi ka niyan. Kunti lang Huwag marami. Kala ninyo? Nagbibiro ako. Nakaplan. The end of the family unit. DPAP, ito na po yung ginagawa nila ngayon, sinisimulan. DPAP, control of population growth in population density. Mandatory. Multiple. Kaya sinanay tayo. Una, isa. Ginawa nilang dalawa. Hindi niya effective yung isa. Di ba dati isahan lang yung dalawaan niya. Ayun, 3 na. Yung isang big pharma po, yung bakulaw niya, yun, by confirmation, si Madam Vivian mismo nagsabi,
yung efficacy niya, yung agimat, yung virtud will just last for 3 months. So after 3 months, you are required to, because the agenda is multiple. Para tuloy-tuloy ang dipap, tumba ng tumba, oh. Ibiblame nila sa baryado. New variant kasi yan, kaya yung epekto niyan, wala na. Why? Dinesign nila yun na ganon kasi may ultimate bakulaw sila. Gorilla na po. Bibitawan nila yung gorilla. Yun ang ID 2020. A unified ID. May bakulaw na yon. Mga kababayan, passport mo yon, pera mo pa. Yan yung kinikwento ko na sa inyo. Because this is our destiny. The destiny of the world. Multiple. Then, ano pa? Universal basic income. Austerity. Kaya po nila, mga kababayan, ayaw tigilan yung lockdown to destroy the economy. Collapse the economy. At aasa yung tao sa universal basic income lang, austerity. You will exist through the ayuda. Ngayon, that is the term. They use the term ayuda. Pakakainin ka na lang ng gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, pinapauso nila yung, kala ninyo, wala sa script itong, ano yung tinatawag ngayon yung ano? Yung pantry. Pinauso nila dito yung pantry, community pantry, para i-promote nila yung mendicancy. Ang mendicancy, mga kababayan, yung aasa ka lang sa dole-out. Sinasanay tayo sa ganon. Because ang establish nila po kasing gobyerno, ultimately, in 2030, it is a Marxist dictatorial government. Pakakainin ka na lang ng gobyerno and there's no private ownership. Yan ang kaulugan po nitong Universal Basic Income Austerity. Ano pa? Microchip Society for tracking and controlling purchasing and travel. Kaya po nila pinauso yung contact tracing. Para masanay tayo, you will not resist the tracing app. Ginagawa ba natin anya para sa safety mo anya yan? Mahirap anya yung mano-mano. Dito tayo sa apps. May digital apps anya. Ayun. Inounti-unti po tayo para pumasok tayo sa trap nila. Why? Because their goal, every one of us will be cheap. Yeah. Implementation of a world social credit system like in China. That is why, o yun pinos ni Chona, kasama doon sa National ID, Philippine ID, na rinilis, ATM, Land Bank. Bagita ko sa inyo. Tuwang-tuwa ka naman, may ATM niya ako. Mahirap ka, nagka-ATM ka. Hindi ka man member ng ano nga yung dating may ATM na mga 4-piece, di ka man member? Ay, ayusan niya, oh. Nasa na yung senior ni Chona. Ito po, ipakita ko sa inyo. For you to understand kung ano ang nangyayari ngayon. Oh.
Ha? Basahin mo daw na order na siya para sa kapatid niya. Pakisabi siya Dan live, umorder na si Kimi para sa kapatid niya. Yan lang. Anong inorder? Yung Ito? anting-anting. Oh, ito? Oh, kala ko. Siniritsyo na. Nasayaw. Kasama itong ATM, oh. May incentive po. Kala ninyo kung ano lang, bakit ganito yung ginagawa ng gobyerno? Ang ginagawa po ng gobyerno, nasa framework po ng plano. Ayan, oh. World Social Credit System. Dito pa, trillions of appliances hooked into the 5G monitoring system. Internet of Things. Ano pa? Government-raised children. Government-owned in controlled schools, colleges, universities, and of private transportation, owning cars, etc. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi alam ng mga negosyante. Kayong mga nasa transportation business, kayong may mga may-ari ng mga negosyo, hindi kayo nakakahalata. That's the reason why hindi nila tinitigilan yung lockdown, yung biyahe galing dito pa. Binabangkrap po kayo lahat. Feeling ninyo, makakabalik pa kayo? Pag hindi kayo nagising, magugutom kayo ng tuluyan. Hindi na po kayo babalik. Hindi kayo nakalata. Nang magpetisyon kayo, nakiusap kayo na sana paintulutan na yung Legazpi Manila bus. The day na magsisimula yung resumption sana, the day of the resumption, biglang dineclare yung lockdown. Lockdown only. Hindi kayo umangal kasi brainwash na kayo ng mga balita, release ng mga predictions ng octopus. Dadamihan niya eh. 15,000 na niya yung patay. Idadami din yung mga positive. Dahil sa pananakot nila, oo nga, huwag na lang muna. Mahalaga pa rin ang buhay. Kaysa naman isusugol natin yung ating buhay, magbabiyahe tayo, pero mabibid ko tayo ng baryado. Mas matindihan niya yun. Gayaan niya, ang gawin natin, tamaan niya yung sinasabi ng tayo, pipilan na tayo. Ganon tayo mga kababayan Ginogoyo. All businesses owned by government corporations. The restriction of non-essential air travel. Human beings concentrated into human settlement zones. Cities, the end of immigration. The end of private farm and grazing livestock. The end of single-family homes, restricted, and use that serves human needs. Ayan po. Kamusta ang pakiramdam po, mga kababayan? Madali. Lastly, may gusto akong i-share sa inyo. The goal of this Kabbalearns po is to take away the power from all countries. Nagsisimula na sila. And our president
just surrendered it. His power. Sinurrender na niya kay Doke. Wala man pong ibang pinagkiki. Si Doke po, high-ranking official ng Judas. Kaya hindi po makahindi yung ating Pangulo na solidify ni Doke yung power niya. Laging nakadikit kay Doke yung representative dito ng Judas. Yun ang sila na ang nagpapatakbo lahat. That's the reason why po walang ibang pinakikinggan yung ating Pangulo, si Doke na lang. Si Doke, as Health Secretary, siya din yung IATF. The goal of the globalists is to take away the power from all countries and transfer that power to international institutions controlled by the ruling elite. So nagpapatakbo sa atin mga kababayan, United Nations, si Judas, World Economic Forum. Sa economy, it's the World Economic Forum. Lahat ng sinabi ng World Economic Forum, yun po ang ini-implement natin ngayon. That's the reason why yung common pass, yung travel pass na gustong trial run sa May, galing ito sa dikta po nila. So yung PAL, yun ang tingnan natin. Pag hindi, sabi ko sa inyo mga kababayan, the BIDCO plan, itong BIDCO po, plan until 2025. The World Bank shows that BIDCO is a project that is planned to continue until end of March 2025. So the intention is to continue it for another 5 years. Naniwala kayo sa kwento ko? Kung di kayo naniwala sa kwento ko, mga kababayan, you just wait. May nakikita kayong, sabi nga, light in the end of the tunnel. May nasisilip kayo na malapit na siguro by September or by December, iba na, Merry Christmas na tayo. May nasisilip kayong ganon? Babalik na tayo sa normal, malapit na. May naaninag kayo? Wala po kayong maaninag kasi the BIDCO project is planned until 2025. What? Expected project closing date March 31, 2025. Asa pa kayo? Postahan tayo. Ano ganyan ngayon? April 22? Ay, may nabasa na naman po nga si Chuna na sayaw, nag-chat sa akin. May mga nagpo-post na naman niya ng extension 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 ng barbecue. Mag-uulam po tayo ng barbecue hanggang 2025, March 31, 2025. Expected project closing date. Sabi rito. Sinasabi ko po ito sa inyo para
makaredy kayo mentally. Makaredy kayo. Gagawin nila ito hanggang sumurrender at dapang-dapa na po tayo. Dapa. Then the vultures will attack. Hindi ka na makalaban. Wala na. Lupay-pay. Sisip-sipin nila yung ating dugo. Hindi man yung vampire. Ang ibig kong sabihin, yung economy natin, uubusin nila yung resources natin. Yung Soko na. Mami ko sa inyo mga kababayan. Dali lang. Asa na yung iba pa? The roadmap. Create a problem. Naikuhan ko na ito sa inyo. Na-share ko na ito sa inyo eh. Iyon, gumawa sila ng problema. Pandemonyo. Then, provoke a terrified reaction. Kaya po, tinakot tayong tinakot. Takot na takot. Bigo! Airborne siya! Achiga! Huwag na tayong lumabas. Stay at home, save lives. Ginamit nila yung presidente mismo ng bawat bansa. Si Trump, kasi hindi takot si Trump, dinaya. Minagic yung pinagtulungan kasama yung sabi ko sa inyo, ayaw maniwala ni Trump, ginokontra si Impachi. Inokontra niya. Ayun. Tingnan niyo nangyari. Impose kandado. Kandado dito, kandado doon, kandado. Yung ibang bansa na medyo matatalino, Japan, ibang bansa, hindi man pinatulan yung hindi man pinatulan yung Egypt. Hindi man. Alaman na niya kayo. Sa African countries, hindi man po. Hindi mapasunod. Tayo dito, inuto-uto tayo. Inuto-uto tayo. Ayos niya yung mga andalian niyang mapamaniwala. Pinasambaan niya nga natin sa kahoy. Kahoy, gawa ako ng Diyos. Kahoy. Bas-basan ko. Check, 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 check. Tubig. Saan ba kayo? Pahi dito, pahi doon. Kaya tuwang-tuwa yung mga kabalers. Ang dalian niyang mauto. Kahoy nga niya, pinasamba, sige, sambahin ninyo. Sinamba. Kahoy lang yon. So kung tayo mismo, tao tayo, nagsasalita, maniniwala sa atin. Gamitin natin si Damaso mismo. Gamitin natin yung gobyerno mismo. I-finance natin. O sila mismo yung magpo-promote niyan. Ayun nga nangyari, mga kababayan. Ngayong lockdown po, sinasabi ni Odas, hindi man na niya kami nag-impose niyan. Sabi namin, masama. Double to. Exaggerate cases. Kaya po itong mga sabing, mga positive, kaya ayaw matigil ni Virginie, ayaw niyang tumigil, kasi yun ang instruction sa kanya ng taas.
Pag hindi niya, o ano, susunod ka, mag-announce ka lang anya, kung ano yung script namin, yung babasahin mo. Kung ano anya yung sinabi ng octopus, prediction nila, kasi tao din namin yon, funded namin yon, yun ang susundin ninyo. Pag sinabing tataas, tataas. Pag sabing bababa mo na, bababa mo na. Ibaba mo na natin kasi nakakalata na sila, ibaba natin. Sabi natin, effective yung yung kandado. Ayos anya. I-exaggerate anya natin yung kaso para may takutan yung mga tao. O, kita mo anya, nag-relax kayo. Sabi na anya, balik tayo doon sa barbecue. Mandate, face mask. Kaya po, nagpasa ng mga ordinances. Galit siya, no? Galit si Gwen. Si Gwen lang hindi naniwala. Magme-memo anya ako sa mga mayors na yung mga tao na hindi gagamit ng, hindi mo kailangang i-penalize, hindi mo kailangang i-fine. Bakit? Nawala na nga niya ng trabaho. Pagkatapos, sisingilin mo ng 2,000. Yan si Gwen. So, iminandate nila buong bansa. Dito sa amin, 2,000 ang number 5 po siya, mga kababayan, sa roadmap. Impose contact tracing. Alam na. Impose health passport ID system. It is now being implemented. Magta-trial na sila. Ano pa? Roll out 5G microwave networks. Number 9, mandatory TOSOK. That's the reason why, mga kababayan, yung Pangulo, pinagmumura tayo. Yung ayaw, yung una po sinabi na, you have a choice. Kung ayaw ninyo, wala man akong magagawaan niya. Tinawagan yon. Mr. President, parang nakalimutan mo yung roadmap. Ano yon? Mandatory bakulaw. O di sige, sa susunod kong pagmumurahin ko yung kontra. Mamatay kayo 5 times, sabi ng ating Pangulo. Yung ayaw, carrier ka. May infect mo yung... That's the reason why, mga kababayan, yun ang sinasabi ngayon ng ating Pangulo. Kasi nandito, number 9, roadmap, mandatory. Ha? Number 10 sa roadmap, cashless economy. That is why yung Central Bank po, pinopromote na yung digital, pati yung Bitcoin, cashless. Online lahat. Number 10 siya. Oh. Number 11. Ano to? Dali lang po. Hindi ko mabasa. Tingnan ko rito sa... Hindi ko mabasa yung pang 12 sa roadmap. Tingnan ko po rito sa, sa cellphone po. Pasensya na kayo, 2,225. Dumami yung nanonood sa atin. Kala ko hindi lalampas tayo ng... Hindi tayo lalampas ng 2,000. Buti naman. Hindi na tayo umabot ng 2,500. Ibali. Every Monday tayo nagdo 2,500. Compel
Compel pala to. Di ko mabasa. Compel RFID microchip implants. Mag-ready po kayo. The microchip implant will be mandated. Parang tribulation na to siguro pagdating ng pag ganon mga kababayan, I think the rapture is coming very, very soon. Yun na yung mark of the beast siguro eh. Iko-compel tayo. Right hand, forehead. Then, pang 12, arrive at the totalitarian New World Order. A depopulated high-tech totalitarian world with genetically modified humans. Kaya po, ang ultimate na bakulaw na ituturok po sa atin, kaya po, perming multiple bakulaw. Ang reason ng multiple bakulaw, depop. I-depop muna. The survivor, mga kababayan, will be kuwan ka na, hindi ka na 100% human. Kasi yung itatarak sa'yo na bakulaw will alter, will change your DNA. Yung DNA mo mismo, papalitan nila. So you are not anymore 100% human. You become a transhuman. Itong mga kabalens po, transhumanist sila po. Believer sila ng ganon. You become a transhuman. Ito. Weakened natural immunity, microchip, permanently connected to the internet. You are connected to the computer. Yan o. Yung program ng brain mo, nakakonect siya. Kaya mababasa nila yung they can send messages through nabi ko sa inyo. Monitored and controlled 24/7 human beings. 24/7. Human beings will be reduced to the level of biological machines living in a totalitarian prison. Ito pong mundo natin, itong planet, gagawin nilang prison ng mga tao. Yeah. The real goal of the so-called Great Reset is high-tech fascism, communism. Bidco is merely the excuse. Ginamit lang po nila itong platform, springboard, para ma-achieve nila yung goal nila. That is why yung kinikwento ko po sa inyo ngayon, yung mga events na nangyayari ngayon, it is based on the roadmap. Nasaan na tayo? Contact tracing. Pampito. Nasa pampito pa lang po tayo. Yung mandate, face mask, nangyayari na po. Contact tracing, nangyayari na po. Health passport ID system. Dito tayo, nagsisimula pa lang po itong health passport ID system. So, now you know kung ano yung mga diabolic, satanic agenda, mga kababayan, behind Bidco. Anyway, mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig. Mamaya yung mga reactions ninyo, babasahin natin. Ito po yung ating mga dealers pala. Ha? 300 pesos daw laman yan. Pero kahapon, sabi ni Kapitan,
magpabakulaw ako. Sabi ko, ayaw ko. Ha? Ayaw na. O, mamaya na po. I-share ko sa inyo. Land bank. Buti pa kayo, may ATM kayo. Social kayo, lahat. Sabi ko sa inyo, later on po, para mapilitan kayo na magano. Yung magpapabakulawan niya, bibigyan namin ng ganito, ATM, may laman na yan. Hindi 300. Kundi ito na niya, yung magiging, kuhanin nyo, monthly, may iolog yung gobyerno dyan na aid, magpipila yung mga tao. Sino ang ayaw? Pero ang kondisyon niya, pipila muna kayo. Pagpila mo doon, ay salamatan niya. Oy, Kapitan! Ba't inalis mo ako sa lista? Makikipag-away pa kay Kapitan. Kasi niya, hindi kayo priority. Hindi niya, parang kinukulayan mo. Makikipag-away pa. Hindi niya alam na isaan kayo. Anyway. Ayaw ko niyan pera, Sir Dan. Ayaw ninyo? Kung 10,000, hindi 300, 10,000 yung laman, okay na? Pero papakinabangan ninyo yan, mga 1 month lang. Or hindi umabot ng 1 month, mga 2 weeks or yung doktor po, 1 week lang. 1 week kasi po, wala na. Amigo sa inyo. 10,000? Ayaw ninyo? Kay, bakit ano? May lumalo. Okay na. Sige. Rosie sa Magang, Sir, good PM po. Ngayong June po, sabi nila, magkakaroon ng mas bakulaw. Tinatanong nila ako, sabi ko, hindi ako magpapabakulaw. Paano daw kung tanggalin ako sa pagka-teacher? Sabi ko, di bali na. Yung Dole nagsabi, walang tatanggalin. It is a violation of existing labor laws. Yan sabi mismo. Di ba naibalita natin yun? Kaya pag tinanggal po kayo, magreklamo kayo. Private government. There is an existing law. Nelson Mindaros, mabuhay po kayo. Salamat po. Matthew Haya, Matthew 24, 36, 37. But of that day in hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Ganun po. Ireneo Bingado, million po, okay po ako. Okay na. At least ganon, may maiwan kang milyon sa asawa mo. Ang problema, kung yung asawa mo, nag-asawa uli pag natigo ka na. So, nagkinabang yung asawa ng... Masaya yung asawa mo at yung magiging asawa ng asawa mo pag ikaw ay natigok na. Di wow. Lalo bata pa yung asawa. Wala ka naman di yan mag-asawa. Pero okay na yon. Hero ka sa asawa mo at sa magiging asawa noon. Ayos niya yung asawa mo. Wise niya. Imagine niya, nang ofera ng 1 million, tinanggap niya kahit tigok siya. Mahal na mahal ka niya talaga ng asawa mo. Ayos.
Rolls-Royce, Brandon Rios, 3 to 5 years lang sila tatagal, Sir Dan. Tayo ay meron pang 1,000 years tie up sa everlasting life. Tama po. Di na matutoy, tatay ng kaibigan ko, ililibi ngayon, namatay sa heart attack, 75 years old. Sabi ko sa kaibigan ko, huwag kayo magpapabakulaw. Sabi niya, tapos na raw sila lahat. 1 week na hindi kasi nila alam ang kwento ng bakulaw. It will trigger lahat ng existing pong kwan ninyo, it will trigger. Hindi po ako nagsabi niyan. Tingnan ninyo yung warning ng mga doktor. Hindi po ako. Nag-warning na yung mga doktor. Ito anya will trigger. Hindi anya yun bakulaw tulad ng traditional bakulaw. Ang purpose niya to trigger. O, na-trigger nga. Hugo Lomerio, Antichrist talaga kita lahat ng galaw ng mga tao. Parang Diyos na rin, ginaya ang Diyos pero talo pa rin. Tama. Pure life, be strong, mga kababayan. We have to resist. Mercy de la Paz, salamat po sa info, Sir Dan. Bukas po ulit sa live ninyo. Panoorin ko yung live mamaya. Vilma Beren, hello po, Sir Dan. Okay lang po, GCQ. Wag lang lockdown. Tuloy-tuloy po yan, mga kababayan. Axiboy lifestyle, pareho sa ginawa nila sa Sodom. Inalter yung DNA ng mga tao kaya naging iba yung style nila. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Alvin Villanueva, nabasa niyo po ba yung Rockefeller Foundation Scenarios for the Future of Technology? Yeah. Nakita ko yun. Ronaldo Salvador, kapag taglay na po ng tao ang mark of the beast, wala na po yung kaligtasan. Tinatakan kasi siya kung bagasak, kalabaw, akin ka, pag-ari kita. Yun ang meaning ng mark. Ang ibig sabihin yun, sinurinder mo na sa diablo yung buhay mo. Hindi ka na makakakilala ng ating Panginoon kasi. Bakit po? Inalter yung mismong pagkatao mo, tapos kontrolado ka na ng AI, artificial intelligence, konektado ka na sa computer. Ngayon nga lang, na hindi ka pa konektado sa computer, brainwash ka pa lang. O, tingnan mo itong mga tao ito, brainwash. Ang hirap ng pagsabihan. Kahit kapatid mo, tatay mo, nanay mo, kaibigan mo, brainwash sila. Nang ma-brainwash, ayaw na makipag-usap sa'yo. Hindi niya ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Mr. Maravillas. Yung sinishare mo yan, ayaw ko niyan. So nag-away-away na kayo. Kasi ikaw naniniwala sa akin, gusto mong ma-influence yung nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, galit na sa'yo because of this. O kanyang naniniwala, born again yan. Mga kuwanan niya tayo, di man tayo born again, maniwala ka dyan. Ayun. Brainwashing. How much more kung konektado na yung brain mo sa computer, kontrolado ng kabalerns, inalter na yung, ay hindi na. Kahit anong salita ko rito, wala na. There's no chance for you to be saved. Ang salvation po nangyayari sa pakikinig. Hindi ka na makikinig. Hindi ka na tatablan kasi kontrolado ka na noon. Now you understand why in Revelation, yung mga natatakan po, hindi na sila maliligtas. Pag-aari ka na ng diablo. Mas maganda yung paliwanag po ni Pastor J.D. Farag tungkol dito. Kompleto po. Kompleto. The technology na gagamitin to alter the DNA. Paano siya gagawin? Nandun. I-search po ninyo.
And that's the reason why, in Revelation, mga kababayan, nagka-boils yung mga tao na tumanggap ng tatak. Nagka-boils. Bakit? Ang ibig lang sabihin nun, if you will just, understand and ask tawag dito, the wisdom ng ating Panginoon, discernment. If you analyze it, mga kababayan, ng maigi, maintindihan mo na it is a medical process. It is a medical process kasi nang markahan nagka-boils medical procedure. Nagka-boils yung mga tao. Alam niyo nang makita ko yung nandito yata yon. Tingnan ko isang cellphone. Cellphone ko ya. Yung kay Mami. Yung isa na cellphone, yung Kasi ito, magbabasa ko rito. Yung sinare ko bagang sinare ng isang tagapanood natin. Ipakita ko. Isang OFW nagpa-bakulaw. Ayun! Parang may pumuputok dito sa yung sa account ni Mami. Ipakita ko sa inyo. Hindi pa po tribulation Nasa pagbakulaw pa lang nitong pangdipap. Tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo. Uwi po siya ng Pilipinas po this April 30, then nagpa-vaccine po sila. Tapos ito yung naging resulta. Yan. Kaya sa lahat po ng uuwi, huwag na po kayo magpa-vaccine. Or huwag na po kayo... Uuwi siya, mga kababayan. Kasi lahat ng... Requirement sa pag-uwi yung bakulaw. Nagpabakulaw, ito yun. Nang makita ko to, biglang pumasok sa isip ko yung nasulat sa Revelation na yung tumanggap ng mark, the mark, those who receive the mark, nagka-boils. Anong ibig sabihin? The mark, mga kababayan, is just being established as it is really a medical procedure. Bakit naman anya Mr. Maravillas? Hindi malayo po kasi yung gumagawa ng bakulaw, mga big pharmaceutical companies, ang pharmakeia po, the word pharmakeia, the same with sorcery. In the Old Testament, it is sorcery. Witchcraft, sorcery. Pharmakeia. Kita ninyo ang connection niya? Connecting the dots. Kaya nga po, sabi sa Word of God, in Revelation 13, verse 16 to 18, sino lang po ang makakaintindi? Let him that hath understanding count the number of the beast. Sabi doon, here is wisdom. Let him that, kita ninyo? Ang makakaintindi lang po talaga yung may discernment kasi binigyan sila ng wisdom ng ating Panginoon. Without the wisdom from God, you'll not understand this procedure. Kaya yung mga tao na hindi nagbabasa ng Bible at hindi ligtas, di man nila maintindihan, di man sila naniniwala.
sige na niya, pila ka niya dyan, baka niya maligtas ka. Sabi kasi ni President, ito yung kaligtasan natin. Ito magliligtas sa bansa. Okay, sige. Tuloy ninyo yan. Magical arts, Nick Borromeo. Poison, sorcery, pharmakeia, tama, sorcery, witchcraft. So these pharmaceutical companies, mga kababayan, they are engaging in widespread sorcery and witchcraft right now. And every government of the planet Earth, of the nations of the planet Earth, all engage in modern sorcery and witchcraft. They are controlled by witches and sorcerers. Bakit ganun po? Nasasabi po sa kasulatan, mga kababayan. Kasama yon sa mga gagawin in the last days. They will not repent, sabi doon, of their murders, idolatry, sorcery, witchcraft. O, kita ninyo. Nasulat pala. Nasulat po. Di man sila po magsisisi. Itutuloy-tuloy nila yan. Parma equals mangkukulam at mangbabarang equals kabalerns, aswang at kulto, tarangkaan at boy negro, tigros equals evil mad society. Ace Caliora said that World War III to impose my... Oh, kita niyo. BP natin, ay, nakalimutan ko pala yung military. Anyway, okay na yon. Nagpadala na po pala. Yan last topic pala natin. Nakalimutan natin, no? Philippine military pouring naval air assets near site of Chinese incursions in WPS, sabi dito sa Inquirer. Pinadala na po some of the ship sent to the area where BRP Miguel Malbar, BRP Magat Salamat, BRP Emilio Jacinto, BRP Apolinario Mabini, lahat, BRP Dagupan City, BRP Ramon Alcaraz, BRP Tarlac, nandun na po, pinadala na. 5 aircraft from the Philippine Air Force and Philippine Navy are also in Palawan to conduct aerial patrols. The wars and rumors of wars, mga kababayan, are happening right now. Pure Life, ang daming marine sa USD nagpaturok. Roland Salvador, ang marka kasi diritsang detalye ng banal na kasulatan. 666, iba naman yung pagkaintindi ni Mr. Exceed, Roland Salvador, tinatawa lang natin kapatid pero nakakakilabot, di ba? Daisy Pugal, ako po sinabi ko sa boss ko kahit iharap sa akin Armalite, di ako magpapabakulaw. Romel Mariano, Sir Dan, pa-share naman po yung OFW na naturukan para ma-share ko sa mga kakilala ko at kamag-anak para maging aware sila. Mag-message kayo sa Facebook. Sa Facebook kasi siya eh. I-share ko sa messenger ninyo. Anyway, okay na po yan. Mga kababayan, maraming salamat po. Yung mga mag-i-inquire po, mag-message na lang kayo po sa sa messenger namin. This is your host, Dante Maravillas. Learn the ABC of salvation. Mga kababayan, be saved now na. Bye-bye po mga kababayan. God bless.